Bago natin magsitayo, kunin po natin ang Biblia. Buksan po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse. Basahin natin ang verse 9 to 15. To 20. Verse 9 to 20. Sige, buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 20. Okay? Okay, kung narin na po, sabi naman po ng malakas na amen. Amen. Magkaroon din ng salitang pagbasa. Ako sa verse 9. Kaya po sa verse 10 at magkasabay-sabay po tayo sa huling talata, ang verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Wherefore we labor that, whether present or absent, we may be accepted of Him. Verse 10. Kayo po. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade man, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Verse 12. For we commend ourselves again unto you, of the occasion to glory of our God, that ye may have some confidence in the glory of Christ, not in heart. And verse 13, for whether we beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. Verse 14. For the love of Christ constraineth us, because he does judge, that if one died for all, then we are all dead. Verse 15, ito yung main text natin ngayong umaga. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Verse 16. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yet though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. Verse 20, verse 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and He had committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, sabay-sabay po tayo, ready, read. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Puli ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal salita. Tayo po'y panandalan yung mga tunikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan na pinagkaroon ng Panginoon sa bawat isa. Na muli ay kami po'y makakaparinig, makakapag-aral ng salita. Pero bagong lahat doon, kami humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gagawa, pagkukulang, hindi po kaya ayos ang harapan ng Panginoon. Kami po inyong patawarin. Pagdalangin namin, Lord, ang mensahe namin papakinggan ay hindi lang basta namin mapakinggan Panginoon, kundi manalamin kami, Panginoon, kung ano ang buhay namin ngayon, kung ano ang buhay namin dati, at kung ano ang buhay namin ngayon, Panginoon. Dalayan kong iyong pagkilos, Banal na Espiritu, sa bawat isa, itago niyo po ko sa likod ng krus ko upang makita ang iyong kapangyarihan at hindi po ang aking sarili. Hindi ko po inangat ang aking sarili, Panginoon. Ako pinagtitiwala sa inyong kapangyarihan na kayo po ang siyang mamungusap sa mga kabataan ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At kayo po kami pinupuri dinadalangin sa matamis po na pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Maaari po tayo magsupo. Medyo kinakabahan po ako ng konti lang. Pero kinakabahan pa rin. Sige po. Ang ating pong main text ngayon, kung kayo po ay nagsusulat, ay yung 2 Corinthians chapter 5, verse 15. And sabi po dito, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. So, Pastor Just, maraming salamat po sa privilege na makapag-preach po sa mga kabataan ito. Isa pong karangalan po ito na makapag-preach. Though first time, makapag-preach po sa ganitong kadaming tao. Yan. Sige po, sa ating nabasang talata, nalaman po natin na kapag tayo ay nakikristo na, ay dapat iba na ang takbo ng buhay natin. Tama? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nabasa doon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. At sabi dito, dapat iba na ang damdamin natin. Dinig ba ako lahat dito? Kahit walang mic? Amen. Wala sa mic. Ganun na lang. Sige. Hindi ko, kinakabahan po ako eh. Pero, ngayon, taksa ko na lang po ang boses ko. Na dapat po tayo bilang tayo isang Kristiyano ay dapat iba na ang isip natin, iba na ang buhay natin, iba na ang damdamin natin.
At sabi dito, paano natin magagawa yun? Walang ibang magpapabago ng takbo ng isip mo, ng buhay mo, ng damdamin mo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, dito natin malalaman ang lahat ng katotohanan. At ang katotohanan ito ang siyang magsisilbing pundasyon natin sa paglago natin sa pananampalataya. In 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Bayon ang sabi ng talata na tayo dapat ay lumago sa pananampalataya. Tayo ay lumago sa biyaya ng ating Panginoon. At sabi dito, at kung i-apply sa buhay ang salita ng Diyos, it will transform the heart and the mind of the believer. Hindi lang puro pakinggan lang. Dapat ina-apply din natin yan. Di ba sabi ng James chapter 1 verse 22, but be ye doers and not hearers only, deceiving your own selves. Dapat may application. And sometimes yan ang kulang sa isang young people. Kulang sa salita ng Diyos. At sabi dito, kaya ang young people madaling madaya, madaling matukso, madaling matilsod. So walang prayer time sa sarili, walang devotion, walang application. Alam niyo kung bakit ang young people ay puro emosyon? Dahil kulang sa devotion. Tama? Dapat, personally dapat, ginagawa na natin ang devotion. Pag umaga pa lang, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi yan ang panlaban natin sa tukso. Yan ang kailangan natin para hindi tayo matisod, para hindi tayo madahin ng kaaway. Kaya yan ang kulang, puro emosyon, puro emosyon. Lagi na lang, nag-iisa daw siya. So, makikita natin sa salita ng Diyos. Ang Diyos nga mag-comfort sa atin, sasabihin mo, mag-isa ka. Diba? And now, ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin after natin makakilala at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay lumakad tayo ng kasama siya. Sumunod sa kung ano ang kalooban niya at mamuhay tayo na may pagkakaiba sa kanila. So ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay Living in Christ Alone. Mamuhay tayo na kay Kristo lamang. Wala na pong iba pa. Kapag tayo po ay na kay Kristo na, wala na pong iba pa. Bakit? Bakit kay Kristo lamang? Tingnan po natin to sa verse 15. Ano ang dahilan kung bakit kay Kristo lamang tayo mamumuhay? Sabi po dito, unang salita pa lamang, verse 15, and that He died for all. Sa madaling salita, point number 1, living in Christ alone. Why? Because of His sacrifice. Siyang nagsakripisyo sa atin. Kaya sapat na tayo ay para mamuhay para sa Kanya. Wala nang iba pa. And what purpose and why? Simple lang, alam naman natin yan kung bakit bumaba dito ang ating Panginoon. To have a redemption of our sin. Na siya ang napako sa krus ng 9 na oras. Na siya ang namatay, nilibing at pagkalipas ng 3 araw, ay siya nabuhay ng magbuli. At sabi dito, alalahanin natin ang sakripisyo ng Diyos para sa atin. Alalahanin na siya ay namatay para sa atin. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Kanya. Tama? Ang sakripisyo para sa iyo, tapos ipapagamit mo lang ang buhay mo sa kamunyuhan. Napakasakit po rin para sa ating Panginoon. Ito isang illustration lang. Masakit sa isang magulang, though hindi pa po ako magulang, masakit sa isang magulang, talagang nagsusumikap ang magulang, nagtatrabaho, dugo at pawis ang kanyang ginataya para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay. Ano tapos ibabalik natin, hindi paggalang sa Kanya. Hindi natin sinusunod ang ating mga magulang. Masakit po yun para sa isang magulang. Though hindi pa po ako magulang, pero masakit po yun. Na siya nagsasakripisyo natin, tapos kapag siya tayo inalagaan ng simula pagkabata hanggang tayo nagbinata na. Ngayon, tayo mga binata at dalaga na, tapos hindi natin siya gagalangin. Tapos pag tayo nakapag-asawa na, kakalimutan natin siya. Masakit po yun sa isang magulang. And now, isipin din po natin ang Diyos. Na siyang nagsakripisyo sa iyo para lang sa ako at ikaw na makasalanan ay magkaroon ng katubusan. Masakit po yun sa ating Panginoon. Kung sa isang magulang, masakit po yun, how much more po sa ating Panginoon? Na siya po ang namatay para sa atin. At sabi dito, tapos ano ang mangyayari? Na siyang tungkol sa ating kasalanan, hindi natin siya ginagalang, wala tayong respeto sa kanyang salita, ginagawang katotohanan ang pag-aaral ng Biblia, walang puso sa gawain ng Panginoon. Paano mo nasisiguro o nasasabing na ikaw ay Kristiyano, pero hindi mo kayang galangin ng Panginoon? Why? Ano ba ang Panginoon para sa iyo? Minabalik mo ba ang Panginoon? Ngayon, meron ka pang buhay na walang hanggan, hindi ba sapat para suklian ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa atin?
Hindi pa ba natin ibabalik ang paglilingkod sa Kanya na siya ang namatay? Diba sabi ng Romans chapter 5 verse 8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Alalahanin mo, tayo ay mamumuhay kay Kristo hindi dahil para sa atin. Diba sabi ng Panginoon din, sabi din sa salita ng Diyos, tayo ay namumuhay na hindi na dapat para sa atin. At dapat tayo ay mamumuhay na lamang na para kay Kristo lamang. Sabi dito, hindi ba natin susuklian ang paglilingkod? Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin sa Kanya? Mapalad tayo mga kabataan, tayo ay bata pa lang nakakilala tayo sa Diyos. Maraming mga matatanda, hindi naman sa mga 40 years old or 50 years old pataas, na testimony na sinasabi, mapalad ka Brad, bata ka pa lang nakakilala ka na sa Panginoon. Malakas pa ang tuhod mo, nang ikay nakapag-tugod sa Panginoon. Ngayon, tanong ko sa inyo, o tanong din sa akin, kailan tayo magpapagamit sa Panginoon? Kung kailan 50-50 na tayo sa ospital? Kung kailan mahina na ang tuhod natin? Mahina na ang pandinig natin? Mahina na ang tuhod? Wala na tayong lakas? Kailan pa ibibigay ang buhay mo? Habang ngayon, bata ka pa lang, habang kaya mo pang makapagbahagi ng salita ng Diyos, gawin mo na. Anong nakakahiya? Yung isipin nga natin, yung ibang sekta nga hindi nila dala yung katotohanan, pero ang lakas ng loob. Bata pa lang doktrinado na. How much more tayo? Hawak natin ang katotohanan. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Di ba alam natin yung kantang, kung kailan pa natin ibibigay ang buhay natin, yung kantang, kailan pa ibig. Yan, napakanta na tuloy ako. Ang buhay mo at lakas, siya nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan tatanim. Kung wala nang pagkakataon, at tuloy na ang lahat. Isipin natin yun. Tayo ay bata pa lang, ibigay na natin ang buhay natin sa Amen? Now, pangalawa, bakit tayo ay dapat mamuhay para kay Kristo lamang? Number 2, because we are sanctified. Tayo ay pinabanal. Tayo ay banal. Sinabi sa talata, kapag tayo ay nakay Kristo na, verse 17, tingnan natin verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. O tayo ay banal na, o tayo ay pinabanal na. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ano ba sabi dyan sa talata niyan? And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of Lord Jesus and by the Spirit of God. Tayo po ay pinabanal na. Kaya po dapat tayo ay mamuhay na sa kabanalan. Dapat kung kay Kristo tayo lumalakad, tayo po ay banal na. Try to imagine your old life, nung tayo po hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ano ang ating sari-saring gawain? Huwag na natin specific. Alam ko na din yan. Gawain ko na rin yan. Pero ngayon, alalahanin natin, isipin natin ang buhay natin noon. And just to imagine them, ang buhay mo ngayon. Meron bang pagkakaiba? O tayo ba'y lumalakad sa kabanalan? O tayo ba'y lumalakad pa rin sa kasalanan? And now, kung tayo nakakilala sa Panginoon, isipin mo, pinagbago ba? Brother Lawrence, sa mukha ko parang wala naman. Hindi na pinag-uusapan ng mukha. Alam kong walang magbabago dyan. Kidding aside, pero isipin natin yung buhay natin. Isipin mo yung takbo ng buhay mo ngayon, takbo ng isip mo ngayon. Pag-usapan natin ang buhay ngayon, tayo ba'y lumalakad o may kabanalan? Mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo ay nakay Kristo na, we should walk holy. Dapat tayo ay lumakad sa kabanalan. At sabi dito, talikuran natin ang dapat talikuran, iwanan ang dapat iwanan, kung ano man yung nakakadang sa'yo, itapon mo na yan. Stop your sin! Stop your gambling! Stop your pornography! Stop your adultery! Itigil mo ang lahat ng kasalanan sapagkat tayo dapat ay lumakad na sa kabanalan. Tayo ay huwag nang lumakad sa kasalanan. Anong meron doon? Masaya? Ito, payo ko lang sa inyo pero hindi ko pinopromote ang kasalanan. Kung kayo ay gagawa ng kasalanan, sulitin nyo na sa simula. Kasi, gusto kong sabihin sa inyo, sa una lang yan. Sa una lang masaya. Yes, tama! Masaya, kasalanan. Bakit? Bakit ko nasabing masaya ang kasalanan? Kasi kahit nga Kristiyano gusto nga subukan Kasi masaya. Tama? Kahit Kristiyano yan. Bakit ayaw talikuran ng kasalanan? Masaya. Ganun. Kung malungkot ang kasalanan, walang gagawa na. Sabi mo sa inyo, walang gagawa na.
Masaya eh. Yes, masaya, pero walang kapayapaan. Sa una, yes. Sulitin nyo na, sa una pa lang. Isang buwan, sulitin nyo na. Magbalbal kayo. Hindi ko pinapromote. Masaya lang sa una yan. End of the day, tingnan natin. Diba? At sabi nila, stop your sin. At ano man ang sinasabi ng Biblia? Be ye holy, for I am holy. At sabi dito, kung tayo ay tinawag na banal, kailangan natin maging kakaiba. Baguhin natin yung style natin. Yung style na makikita sa atin ng ibang tao na ang Diyos ay kumikilos at binabago ang buhay natin. Kaya nasabing be holy, ibig sabihin na maging kakaiba tayo sa kanila. Maging kakaiba tayo sa takbo ng kabunduhan. Dapat tayo ay naiiba. O dapat tayo ay, tama nga yun, kung tayo talagang yung malinis na damit, ay bawal ilagay sa tubal. Talagang mayayari na. Yan, si Brother Marian. Siguro nayari na yan. So, yan. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Verse 2 lang. Anong sabi doon? Be not conformed. Diba? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Dapat po tayo ay naiiba. Living in Christ alone, mamuhay tayo ng kay Kristo lamang dahil tayo po ay pinabanal. Ito po ay paalala sa atin na tayo po ay pinabanal. Pangatlo at panghuli, because we are spokesperson. Yeah, spokesperson. Verse 20, hindi po siya spokesperson, ambassador po yan. Pero, para letter SSS, sacrifice, sanctified, tapos spokesperson. Yun po ang ituro. Basta pumasok lamang yung ambassador. Verse 20. Ano sabi ng verse 20? Wala ko. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Now that we are ambassador for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, being reconciled to God. Now, sabi dito, now then we are ambassador for Christ. O sige, alamin muna natin kung ano ang trabaho ng isang ambassador or spokesperson. Sabi dito, according to my research talaga, an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. According to research lang po ito, person who acts as a representative or promoter of a specified activity. As a spokesperson, isa yung representative ng isang bansa. O yung ambassador, isa yung dapat alam niya yung lugar niya. Pinagmamalaki niya ang lugar niya. Halimbawa, ako isang spokesperson ako ng Israel. Israel talaga. Pagmamalaki ko, dito, meron ditong ganito, maganda dito. Pagmamalaki ko, kasi spokesperson ako, pagmalaki ko yung ibang di ba? Aking lugar yun eh. Now you are ambassador. Hindi tayo ambassador ng lugar, hindi tayo spokesperson ng lugar. Tayo ay ambassador ni Kristo. Isipin natin, tayo po ay ambassador ni Kristo. Hindi po embalsamador. Hindi po tayo embalsamador. Alam niyo ba yung embalsamador? Yung po yung sa patay, yung kumukuha ng dugo. Tayo po ay ambassador ni Kristo. Hindi na lugar na dapat ay nakikita sa atin, na dapat pinapakilala natin si Kristo o pinapangaral din natin ang salita ng Diyos, ambassador ka eh. Dapat yan ang pinapangaral mo. Dapat yan ang nakikita sa buhay mo. Tayo ay mamuhay ng kay Kristo lamang dahil ambassador ka na. Hindi ka na ambassador ng kalaban. Yung tipong ikaw pa ang promotor ng kasalanan, ikaw pa ang promotor ng gimikan, o ambaga na. Gusto mo ako pang magtimpla? Hindi ganun. Dapat tayo ang ambassador ni Kristo. Hindi na po tayo ang nangunguna sa kabunduhan o sa kasalanan. Hindi po tayo mangunguna sa mga mamalaswang usapan. Dapat hindi rin po tayo yung masayang-saya ka pa, enjoy ka pa sa kasalanan. Hindi ko pa nga yung promotor kung tawagin. Though, dapat nalaman mo na kayo ngayon o tayo ngayon ay ambassador ni Kristo, dapat ang lumalabas sa bibig mo kung sino si Kristo, na siya ang nagligtas sa atin, na siya ang tumugon sa atin, na siya ang tagapagligtas natin. Try to imagine. At sabi dito, ay dapat nga makita sa atin ang ganong gawain. Sinasabi mo, Kristiyano ka dapat nga makita sa atin. Ambassador ka Di ba kapag ambassador, dapat presentable?
Di ba? Okay yan, no? Okay yan. Kailangan. Kailangan, ha? First time ko kasi, siyempre, ha? Ngayon, huwag tayong mahiya kung tayo ay nakatakin. Diba? Huwag tayong mahiya kung naka-long dress tayo. Pag nakita ang tropa mo, talagang magtatago ka pa. Tatago ko dun sa likod ng kotse para hindi ka lang makita. Huwag kang mahiya kung may dala kang Biblia. Yun ang kailangan natin, makita sa atin. Dapat proud ka. Sisimba ka. Huwag tayong gumaya sa kanila, sisimba sila, pero parang gagala lamang. Kung ikaw, tayo ay Kristiyano na, ambassador ka, ang ambassador, presentable. Dapat makita sa'yo. Hindi makita sa'yo katulad ng ibang sekta na sisimba ka daw, yung pala magsasayaw sa loob ng sikta. Ay, hindi, mali naman po yan. Mali po yan. So, ngayon, kasi, pag ambassador ka ni Kristo, dapat maganda. Pag tayo, sisimba tayo sa harap ng Panginoon, sisimba tayo, dapat maayos ang damit natin, planchado ang damit natin, o hindi, yung, huwag natin hayaan na, okay na to. Okay. Mali. Ambassador tayo ni Kristo, dapat presentable, bagong bupit, malinis ang buko. Di ba? Ganun ang kailangan. Kasi, lalo na kung tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, I encourage you young people, na kapag tayo magsasoul winning, ay dapat presentable. Huwag tayo naka-t-shirt. Isipin natin yung ibang naka-long sleeve puting-puti. Init na init, di ba? Tapos isipin natin yung iba talagang, ewan ko na lang. Tayo nga hawak natin ng katotohanan. Panindigan natin yun. For our conclusion, alalahanin natin ang Diyos ang siyang nagsakripisyo para sa atin. Kaya sapat na tayo ay mamuhay para sa Kanya. Pangalawa, tayo ay pinabanal ng ating Panginoon. At pangatlo, tayo ay spokesperson or ambassador ni Kristo. Kaya sapat na tayo ay mamuhay ng para kay Kristo lamang. Huwag na nating haluan pa ng iba. Diba sabi, no man can serve two masters. Kung sa Diyos ka, kung sa Diyos ka. Kung doon ka na. Diba? Now, walang mangyayaring masama sa atin kapag tayo ay mamuhay ng para kay Kristo. Lalo pa nga tayo pagpapalain. Ito ang gusto kong iwan sa inyo. Ang pagsaway ay may pagpapalo. Ang pagsunod ay may pagpapalo. So nawa, ang ating mensahe ngayong umaga ay ating napakinggan, ang ating mga napakinggan ay hindi lang basta napakinggan. Kundi i-apply natin. Tayo ay isipin natin ang sakripisyo ng Diyos, isipin na tayo pinabanal, at tayo ay spokesperson or ambassador ni Kristo. Tayo po'y manalangin, tayo po'y lumigit, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa iyong paggabay, sa pag-aaral ng iyong salita. Kung saan, nalaman po namin, Panginoon, o paalala sa amin na kami, Panginoon, alalahanin ang iyong sakripisyong ginawa sa amin. Na sapat na kami po'y mamuhay para sa iyo sapagkat ikaw ang nagsakripisyo para sa amin. Pangalawa po, Panginoon, kami po ay inyong pinabanal. Though hindi po kami deserve, Panginoon, na kami po isang maruming basahan lamang, pero Panginoon, sa inyong awat biyaya, na kayo po'y bumaba dito para linisin ang aming kasalanan. Ngayon, kami po inyong pinabanal. Nawa kami po'y lumakad, na may kabanalan, at may pagsunod sa iyong kalooban. At ngayon din, Panginoon, kami po'y pinagkatiwalaan niyo din, na kami po'y maging ambassador niyo, Panginoon. Lord, hindi po namin deserve ito. Pero Lord, salamat sa iyong pagtitiwala na kami pinagbibigay niyo, Panginoon, sa ganitong ministeryo, Panginoon. Sa mga ministry naming nahahawakan, sa aming paghahari, Panginoon, makita sa amin na kami po inyong tagusunod at kami po inyong ambassador, Panginoon. At nawa, ay pagdating po namin sa kanya-kanya churches, ay hindi lang basta, Panginoon, ito napakinggan at may apply po namin po sa buhay. At nawa, maging blessing din kami, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. Hindi po kami makiayo, Panginoon. Hindi po kami ang madala ng kaaway. Bagkus kami po ang magdala, Panginoon, para sa iyo. Nawa ay maakay po namin sila. Ay meron kami pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng desire, burden, Lord, assurance sila. At nawa, makita sa amin na kami po ay nagliliwanag at unti-unti pong binabago ng aming buhay. Kami po inyong gagamayan patuloy, Panginoon, kami bibigyan ng wisdom and knowledge sa aming mga decision making, Lord, kung saan kami po yung mga kabataan, Panginoon, na kami po ay, sabihin po namin na kami po ay malapit
sa ganitong tukso, sa ganitong kasalanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi po kami umaasa sa aming sarili. Kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, patuloy, at nawa, basahin namin lagi ang iyong salita, at malaman po namin at magabayan kami sa aming lumalakad, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Makita, Panginoon, sa amin na ikaw ang kumikilos sa amin. Maraming salamat, Lord. Pinagkakatuwala po namin sa iyong lahat. Hanggang sa matapos po ang programang ito. Kaya na po pinupunin tinadalangin. We praise your glory in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.